Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pasimula ay nais ko po ang ipakilala sa inyo ang kaisa-isa na binigay sa akin ng Panginoon at nakasama ko sa paglilingkod sa loob ng 50 taon. May I present to you my one and only wife. Celebrate po kami ng aming 50 taon na pagsasama nitong nakaraang November 10 sa Jacksonville, Florida. Napakaraming kaisipan at mga mensaheng tumatakbo sa aking isip na dapat kong at gusto kong ibahagi sa inyo. Pero napakatindi ng urging o patutulak sa akin ng Banal na Espiritu na hindi yon o hindi anuman doon ang aking pahayag sa inyo, kundi ang mensaheng dadalhin ko sa inyo ngayong umaga. Kung saan ay umaasa na sa bawat mga talata na ating mabasahin at napakarami tayong mabasahin sa Biblia upang maging siya ang lahat ng aking papahayag ay hindi aking kaisipan, kundi kapahayag ka ng Diyos na nasulat sa aklat na ito. Iniisip ko sana na dapat ang mensahe ay isang nakagagalak at nakasisyang mensahe, yayaman mahigit ng 1 taon kami na hindi nakakauwi. Subalit ang salita ng Diyos, ang sabi sa Bible ay, it's sharper than two-edged sword. Mas matalim pa sa isang magkabilang talim na sandata na tumitimo hanggang sa ikabuturan o sa kasukasuan ng buto ng tao. Kaya ngayong umaga ako'y maasa na kayo'y dumating dito na nakahandang pakinggan ng salita ng Panginoon at tanggapin ito ng merong pagpapakumbaba. Diyan po sa aklat na sinulat ni Pablo kay Tito, Titus chapter 2, verse 13. So we can bless na ganito sinasabi, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sa Tagalog, samantalang hinihintay natin ng ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaninningan. That the glorious appearing here is all about the second coming of Jesus. Na ang maluwalhating paghahayag na ito na sinasabi ng Biblia na ating blessed hope ay walang iba kundi ang malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong dalawang bahagi. Ang una yung tinatawag na rapture, kung saan ang Panginoon ay darating
at sasalubungin siya ng mga nauna nang namatay at tayo ng mga buhay pa na babaguhin sa isang mata. Yun ang unang bahagi at ang ikalawang bahagi ay ang kanyang ikalawang pagbabalik. Nakasama ang lahat ng kanyang mga kinuha. Kasama ang lahat ng mga inialis upang siya'y maghari dito sa lupa ng 1,000 taon. Ang rapture o pagkuha o pag-aalis sa lahat ng mananampalataya ay wala sa Biblia. Walang salitang rapture. Kaya pa man sa ating babasahin, bagaman wala doon yung eksaktong salita, yun mismo ang tinutukoy nito. Sa una Tesalonica, 4 na kabanata, basahin natin pasimula sa 15 talata. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay iipunin niya sa pula at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral na ito. Na ang pangyayari ito, na tinatawag ng pag-agaw o pag-aalis ng lahat ng mananampalataya sa lupa, kung baga bunga ay hinug na para ito ay mapangyari. Ano pat sa isang mata, ang napakaraming mananampalataya sa 4 na sulok ng mundo ay kukunin ng Panginoon. At ang mauna ay ang mga namatay na kumilala at tumanggap kay Kristo. Sila ang first three. At tayo ng mga buhay pa, ayon po sa Biblia, ay papaguhin din biglang-bigla. By the way, yung kung mga namatay na bulok na ang mga katawan, yung iba ay sinulog at isinabog ang mga abo kung saan-saan, sa dagat, sa hangin. Bibigyan silang muli ng Panginoon ng katawan. At yun ang mga libingan nila ay mabubuksan at sila ang unang sasalubong sa Panginoon. At yan po sa 1 Corinto 15. 1 Corinthians 15. Talatang 51 hanggang 55 ay ganito ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat ito'y katawang namumulok, sapagkat ang katawang bulok ay dapat na mapalitan ng di namumulok at ang katawang namamatay ng di na mamamatay. Ngayong umaga ay nais ko magsalita sa paksang
looking back to the future. Pagtanaw, pabalik sa mga bagay na darating. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo, iisa na lang ang hinihintay. Ang pagtutupad ng maraming mga hula ay isa-isa lang nangyayari sa harapan ng maraming mga samahang Kristiyano. Sa katunayan, wala nang palatandaan na sinabi ang Panginoon na hindi pa nangyayari. Kaya nga ang rapture ay maaaring mangyari anytime now. Bago ako magpatuloy, ay nais ko pong magtanong. At ito po ay napakaseryosong tanong. Ilan po sa inyo ang nakahanda na sa pagtunog ng trumpeta ng Diyos, kayo ay makakasama sa taas? Salamat po kung sa mga nagtaas ng kamay. Doon po sa hindi nagtaas ng kamay, baka ang mensahe ito ay para sa inyo. Sa dinami-dami ng mga Kristiyano sa lahat ng panig ng mundo na mawawala, meron pong isang katotohanan na hindi natin mababaw. Maraming maiiwan. Bilang inyong pastor, halos 35 taon na nagpasimula ang gawain ito. Nang gawain ng CMI ay kumalat na hindi lamang sa ating bansa, kundi sa maraming dako ng mundo. Bilang matandang pastor, ang aking dalangin at pag-asa, sana lahat ng inabot ng magandang balita, sana lahat ng nakadinig ng katotohanan ang daan ng kaligtasan ay na kay Kristo. Sana lahat tayo ay marating. Pero hindi ko maaaring baluhin ang sinasabi sa kasulatan. Yan po sa Mateo. Chapter 24. At ito po ay kapahayagan ng ating Panginoon Jesucristo mismo. Pasimula po sa talatang 36. Matthew 24, beginning from verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng mga araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng dinila ng malayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, please take note, sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ito ay aral mismo ng Panginoon. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Ang odds sa itsura, one taken, one left behind,
Kung di ako nagkakamali, 50%. Is that a good mathematics? Kung sakasakali na gano'n na, mayroong posibilidad na 50% ng narito ngayong umaga ay maiiwan. Magtatanong ulit ako ng isang tanong. Ilan po ang ayaw maiiwan? Ngayon pong umaga, sasabihin ko sa inyo kung sino-sino ang maiiwan. Una, at ito'y nakasulat sa 1 Corintios 6:9. 1 Corinthians 6:9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang unang-una at tiyak na hindi mararapture ay mga makasalanan. Ikalawa, sila na mga tinutukoy sa Hebreo 6. Tinukoy nyo ang nilalaman ng Hebreo 6 at inyong pong pakiramdaman ng inyong sarili kung kayo baga ay kasama sa tinutukoy dito. Kaya huwag na ang mga pangimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na nating iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral at talikod sa mga gawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya. Matuturo tungkol sa bautismo, pagkapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ang kahabulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy tayo. Yan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat paano pang mapagsisisi at mapapanumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng kaloob ng langit, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos, at nakatama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating kung sila'y tumalikod. Nagdagdag pa ng paalala si San Pablo sa Roma 16. Roma Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Ipinamamaghi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalay. Mga lumilikha ng pagkakampi-kampi, pag-iwalay. Kasama doon sa mga tumatalikod sa Panginoon. Kapag kayo po ay nakakabalita ng mga gawain na sinasabi sila ang tama at tayo mali,
Anyway, meron pong kumakalat na balita na meron dating dumadalo rito na sinasabi na hindi raw po tayo tama sapagkat daw po si Pastor Jess ay mahaba ang buhok. Ngayon ko lang nadinig yun. Noong ko lang nadinig. Kaya raw ang dapat samahan at pakinggang pastor, yung hindi lang maiksi buhok, kundi wala nang buhok. Kahit paano ay gumagawa ng mga pananalita para siraan ang iglesia, pinanggalingan nila. Lahat ng lumilikha ng mga pagkakampi-kampi na nagiging dahilan ng pagtalikod ng marami ay tiyak na hindi makakasama sa rapture. Walang espiritu na negatibo ang isasama ng Panginoon sa pagsalubong sa Kanya. By the way, meron po sinasabi talaga ang Biblia na ang lalaki ay hindi dapat magpahaba ng buhok. Ang question lang, gaano kahaba? That is the big question. Kasi po, kahit na ang Panginoon ay halos ganito. Let me ask you, sa palagay po ba nyo kayo ng mga hindi ko na tutuloy. Walang kinalalaman ang haba ng buhok sa kaligtasan ng tao. Gayon din walang kinalalaman ang pagkain sa kaligtasan ng tao. Isipin ninyo kung pagharap natin sa langit o ako ay sabihan ako ng Panginoon, hindi ka makakapasok. Ako bakit po? Kasi ang haba ng buhok mo. O di kaya hindi ka makakapasok. Bakit po? Kasi kumakain ka ng dinuguan. Walang kinalalaman ng pagkain. O anumang wabis natin ang labas. Mahaba ba ng buhok o wala kang buhok? It does not matter. Yung sana ayaw mo sabihin. Subalit kumakalat ngayon ang maraming mga nagnanais na makakuha. Nangingisda sila sa ibabaw ng lamesa. Mga kaibigan, ang isdaan ay isang laot. Pero merong mga pastor at mga kasamang Kristiyano na ang iniisda ay yung prito na. Luto na. Sinasabi ko po ito sapagkat meron po sa inyong pinipilit isdain. Dahil mumulay sa iglesia ito at sumama sa kanila sapagkat sila ay mas mabuti kaysa sa atin. Mga kaibigan, nais kong ipahayag sa inyo, hindi tayo mas mabuti kaysa sa iba, pero tama ang ating pananampalataya. Sinasagot ko kayong lahat. Kung meron namang maling ipinapahayag dito, ako ang mananagot sa inyo. Pero sapagkat alam ko na wala tayong pinapahayag maliban sa ang salita ng Diyos, ito po ang tama at hindi tayo hihiwalay dito magpakailanman. Ang ikatlo, na hindi mararapture, tiyak na tiyak.
ay nasa 1 Corintios 5. Huwag po kayo mapagal sa pagbabasa ng kasulatan. Ito po lamang ang ating basihan ng ating pananampalataya. Walang iba. 1 Corinthians chapter 5. Pasimula po sa talatang 6. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba niyo alam ang kasabihan na papaalsa ng kaunting levadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang levadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang levadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo, ay ipinagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang levadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang levadura sa gisag ng kalinisan at katatagan. Sinabi ko ito sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapi. Hindi mga paganong mapakiapi, sakit, magnanakaw o sumasampa sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, ay kakailanganin ninyong umalis sa sanlibutan ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapi. Sakit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nang lalait, naglalasing o nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Idinagdag pa ni San Pablo sa Kabanata 6, chapter 6. Pasimula sa talatang 9. Hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nakikiapi, sumasama sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, mahasakin, mapaglasing, mapanglait, o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Paano malarapture ang ganito mga tao? Lalo na yung nagsasabing sila'y Kristiyano. Pero dalawa ang buhay. Merong sikretong buhay. Maganda ang kanyang pananaw sa labas. Kristiyano siya, lalo na kung linggo. Nagdadala siya ng Biblia, nakikinig siya mabuti, naghahandog siya, nag-iikat mo pa. Pero ang sabi ni San Pablo, hindi yung mga paganong nakikiapid ang tinutukoy ko, kundi yung mga Kristiyanong nagsasabing Kristiyano, pero nakikiapid. Yung pong nakikiapid sa Ingles ay fornication. Yung pong fornication ay mga sexual sins. At doon sa ikalawang bahagi ng Corinto 6 ay idinagdag kung ano-ano ito. Idineclare ng Presidente ng Amerika, Barack Hussein Obama, na siya ay pabor sa same-sex marriage. Sa buong kasaysayan ng Amerika, siya lamang ang lumabas na hayag na pabor siya na parehong lalaki ay magiging mag-asawa at parehong babae ay magiging mag-asawa. Hindi nakapigil si Manny Pacquiao
ang paborito ng mga Pilipino at maraming tao sa ibang bansa. Hindi raw siya pabor sa idineklara ni Barack Hussein Obama. Dapat daw ang lalaki ay sa babae at ang babae ay sa lalaki. Binabati ko siya ngayon, ngayong oras din, ng media, na nag-declare ang media, hindi raw sila bibili ng ticket sa laban ni Manny Pacquiao sa June 10. May posibilidad na hindi siya kumita ng malaki. Pero si Manny Pacquiao, kung naman siya, kung siya Catholic o whatever, idineklara niya ang sinasabi ng Biblia. In the beginning, sa pasimula pa ang nilalang ng Diyos ay lalaki, at pagkatapos ay babae. Wala siyang nilalang na nasa gitna. Merong isang batas ngayon na ipinapa-aproba na maaaring maging dahilan ng pagkakabilang grupo sa Florida. Anti-discrimination law. Na kung sakasakaling mayroong lalapit sa akin na pastor ng CMI Florida, na dalawang lalaking magpapakasal o dalawang babae magpapakasal, pag hindi ko tinanggap, kasama yan doon sa anti-discrimination law. Pwede ang inireklamo sa state of Florida, hindi lang ako mawawalan ng license, ibibilang ko nila. Sa inyong harapan ng umaga, i-declare ko, sa ako ay batikusin o hindi, sa ako ay mabilanggo o hindi, hindi ako hihiwalay sa aral ng Diyos. Mahal natin ang mga homosexual. Mahal natin ang mga lesbian. At walang imposible sa Diyos sapagkat mababago niya ang sinuman. Ang hindi natin inaayunan ay yung kanilang uri ng pamumuhay. Yan ang tinatawag ng Biblia mga malalaswa at kasuklam-suklam na pag-uugnay. Pero kung sasabihin at ako po'y pakinggan ng mabuti. Kung merong nag-a-attend dito ng mga homosexual o mga lesbian at sa palagay nila ang pagdalo sa gawain ng CMI ay sapat na mapagtaguan, sinasabi ko sa iyo kung sino ka man ngayong umaga, hindi ka makakapagtalo sa payong ng CMI. Sa Diyos ang kasalanan ay kasalanan. Only the blood of Jesus can change you. Yun ang awit ng senior choir kanina. CMI cannot change you. We cannot even cover you. We cannot even give you an assurance that you will go to heaven. Hanging si Kristo lang ang magbabago ng buhay ng sino na. Kinakilala mo ng Biblia. Ang sino na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Lahat ng lumang nakaraan na, behold, everything now is brand new. Meron pong nag-a-attend doon sa amin sa Florida ng mga samahan ng mga naghahanap po ng magandang salita. Samahan ng mga balimbing. Tama na siguro. Mga ilang linggo silang dumadalo. Tuwan-tuwa kami sapagkat anong gandang oportunidad na sila'y makakilala sa Panginoon.
Si Pastor Ging David ay napakahusay mangarap. At sapagkat siya'y mahusay mangarap, sila'y binabalikan ng mga tao. Itong mga grupo ng mga balimbing na ito ay nag-i-invite pa ng mga kapwa nila balimbing. Hanggang sa dumami sila na nasa unahan pa ng grupo. Pero nung si Pastor Ging ay mangarap patungkol sa ating binabasa ngayon, yung unang pangangaral niya, lumipat na sila ng upuan sa bandang gitna. Yung pangalawang pangangaral, ando na sila sa kahuli-hulihan. Yung tatlong pangangaral, nangaog na sila sa handa. Pero po akong sasabihin, umisa po kahit na dito sa atin, may mga gusto-gusto bang po sa unahan? Pero kung minsan, pag nasaktan doon sa sinasabi ng pastor, lumilipat ang upuan. Hanggang sa nakaupo sa huli. Alam po niyo, meron po akong isang napakasimpleng kaisipan. Pag nag-umpisa maupo sa unahan, tapos lumit na, tapos umuli, malapit ng manao. Kasi po ang salita ng Diyos hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan. Ang salita ng Diyos sumasakit din, nagpapahati. Pero tayo ay nakakadaya sa ating makasalanang buhay sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Sigurado po na hindi makakasama ang mga namumuhay sa kalaswaan. Nagdinig mo yun. Pero kung sila'y tumanggap kay Kristo, kung sila'y magpasyang magbago ng buhay, kasama natin sila sa salubong sa itaas. Let's give the Lord a big hand for that. Walang imposible sa Diyos. Mga nagsasabing Kristiyano pero nakikiapit. Masisipag dumalo sa gawain pero may mga sekretong buhay. Maaari ang manggagawa ng iglesia, mga pastor, luminsan. Pero merong nakatabong buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag kayong makikisalo sa Kanya. Ang maganda po doon ay yung kasunod na talata ng 1 Corintios 5. Sundan po nyo. Talatang 11. First Corinthians 6, verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Kaya meron tayong katiyakan. Tayo naman nga tumanggap sa Kanya. Tayo naman ang nilinis na Kanya makapangyarihan dugo. Tiyak tayo ay makasama sa pagkuha ng Panginoon sa Kanyang mga tinubos. Isa sa mga tanong na nangangailangan ng sagot doon sa nakaraang 21 days prayer ay ang katanungan, sino
ang makakatayo sa araw ng paghuhukom. Who can stand in the day of judgment? Natatandaan niyo ang mga binasa ninyo sa awit 15. Psalms 15. Ang unang 5 talata. Awit 15. The first 5 verses. Ganito ang sinasabi. Sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sion? Sino kaya ang marapat sa burol mo, Panginoon? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig. At ang laging ginagawa ay naaayos sa matuwid. Kung mag-uusap ay totoo, sa lahat at tawat saglit, yung gawang paninilay, hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. Habang tayo ay bumabasa sa Bible, ang maganda pong tanong hindi kaya ako ito? Hindi kaya ako mapagawa ng istorya? Ako kaya ay tapat sa aking kaibigan, yung kaya mga salita ay palaging totoo. Kasi po kung hindi, maaaring hindi tayo maradyo. Psalms 24, 3-5. Sino ang marapat tumahon sa burol ni Yahweh, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya, mawawalang sala. Sino nga ang mga mag-iiwan? Ika-4, silang mga nanlamig sa kanilang pananampalataya. Diyan po sa mensahe ng Holy Spirit sa 7 iglesia sa Asia. Sa iglesia sa Efeso. At ito po ay nakasulat sa Revelation chapter 2, 1-5. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinapasagi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng pitong ilaw, ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagkapagal at pagkatyaga. Alam kong namumunghi ka sa masama. Sinubok mo ang mga napagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y hulaan. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ng lupay-pay. Ngunit, ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo nang lalamig ka na sa akin. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at kaligtaan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Diyan po sa nakaraang 21 days ay merong isang bahagi ng Biblia na inyong pinag-aralan at nadinig ko sa inyong telecast. Pero ngayong umaga ay nais kong idagdag ang isang bagay na hindi ko nadinig na
isinama sa mensahe mo. Nagbigay ang Panginoon ng isang talinghaga na isinulat ni Apostol Lucas sa Lucas, Kabanata 18. Ito pong talinghaga na ito ay natapos sa verse 8. At naroon yung tanong, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Sa English po yan, will he find faith on the earth? Titingnan po ninyo yung mga Biblia habang binabasa ko ito. Yung pong tanong na yun ay espesipiko patungkol po doon sa talinghaga. At ito ang talinghaga. Beginning from verse 1. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ikinagalang. Sa lungsod din yun ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukuman at humihingi ng katarungan. Inanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaman ng malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako ang mainis sa kapaparito niya. Meron ba akong matatagpuan pananampalatayang kamukha ng pananampalatayang babae ito pagdating ko? Ang sagot po siya nagdepende sa damdamin ninyo ngayon. Kasi po maraming Kristiyano matagal nang nananalangin, matagal nang pero hinihiling sa Panginoon, matagal nang naluhulog doon sa prayer box, taon-taon. Pero hanggang ngayon, wala pang sagot. Mas hindi ang panalangin nila hanggang doon sa prayer tower. Pero panalangin ang panalangin, daing ng daing sa Panginoon, wala pang sagot. Depende sa iyong damdamin ngayon sapagkat po ang totoo, marami ng Kristiyanong tumigil na. Nanglamig na, na-discourage na, ayaw nang manalangin sapagkat wala namang nangyayari. Itong babaeng ito, nabalo. Nagkataon pa naman na yung judge ay in-appoint lamang ng presidente. Na ngayon ay nasa impeachment. Pero ang Diyos na ito ay masyadong kakaiba. Walang takot sa Diyos. Walang paggalang sa kanyang kapwa-tao. Anong maasahan mo sa kanyang judge? May deposito man sa dollar account o wala. What can you expect from a judge like that? Pero yung babae, walang tigil ng kakabalik. Iniiwasan sa judge. Pero wala siyang taknan. Hindi siya humiwalay. Nanghihingi siya ng katarungan. Ang sabi ng judge, mabuti pa, paunlakan ko na ito. She is getting to my nerves, ang sabi niya. Maluloko ako. At hindi ko pinagbigyan ang babae ito. So, alam ko ba niyo kung ano sinasabi?
napipilit na huwag kang mag-discourage. Tuloy ka ng tuloy. Kung mayroong judge na gano'n, lalo na ang posible sapagkat meron tayong judge na hindi lamang natin judge kundi ating Ama na sumasalangit. What is wrong? Ay marami na mga Kristiyanong nanlalamig na. Ayaw na! Na-discourage na. Meron po ako nadinig at ito po'y hindi siya nakasama sa mensahe ng umaga. Meron po ako nadinig ng ganito. Sa bawat panalangin at yung sagot na yes ng Diyos, sa pagitan ng panalangin mo at yung yes ng Diyos, may mga no.